Okay. Magandang umaga, mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe lang po sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipagkilala natin ang ating Panginoong Hesukristo, ating Panginoong Tagapagligtas. Iyon lang po ang aming munting hiling. Paki-subscribe Marlon Coret YouTube channel. Maraming salamat. Tayo na manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Narito na naman kami, Panginoon, para mag-aral sa salita mo. Panginoon, basbasan mo ang lahat ng mga tagapakinig at sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin nila bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at sa magdalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, naming Panginoon tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral, mga kapatid, kaibigan, sa Juan Kapitulo 12, versikulo 44 hanggang 47. Ito ang sinasabi rito. At malakas na sinabi ni Jesus, ang nananalig sa akin ay hindi lamang sa akin nananalig, kundi pati sa nagsugo sa akin. Ang nananalig kay Kristo, nananalig din sa Ama. Ayan. Dahil sinabi rito, nananalig sa akin at sa nagsugo sa Kanya. Sino itong akin? Si Kristo. Sinugo ng ating Ama, si Kristo. Para tayo ay iligtas sa tiyak na kapahamakan. Yan ang ibig sabihin dito. Pag nananalig tayo kay Kristo, pati sa Ama, nananalig tayo. Yan ang ibig sabihin dito. 45. At ang nakakita sa akin ay nakakita sa Kanya. Ang nakakita kay Kristo, nakakita din sa Ama. Ayan ang ibig sabihin dito. Yan ang sinasabi rito. Ang nakakita sa akin ay nakakita din sa Kanya. Yan po ang Kanya, Ama. Ang Ama ito. 46. Ito ang sinasabi rito. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. Pag nananalig tayo kay Kristo, hindi tayo manatili sa kadiliman. Ano itong kadiliman? Ito ang paggawa ng mga kasamaan. Nandyan ka. Pag lagi kang gumawa ng kasamaan, nandyan ka sa kadiliman. Pero, mga kapatid, kaibigan, pag mabuti ang ating ginagawa, nandyan tayo sa liwanag kay Kristo. Yan ang ibig sabihin dyan. Pag masama ang ginagawa, nanatili sa kadiliman. Pero pag mabuti ang ginagawa mo, nandyan ka sa liwanag. Yan. Yan ang ibig sabihin nito, mga kapatid, kaibigan. Yung kadiliman. Last verse, 47. Ito ang sinasabi dito sa 47. Kung mapakinggan ninuman ang aking mga salita, ngunit hindi niya tutuparin ito, hindi ko siya hahatulan, sapagkat naparito ako
hindi upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. Naparito ang ating Panginoon upang iligtas ang mga makasalanan. Di siya umatol ngayon sa pag-una niyang pupunta rito. Hindi siya humatol. Kay tagapagligtas siya. Pero ngayong pagbalik ng ating Panginoon, ay yan na ang delikado. Dahil hindi na siya tagapagligtas. Lilipulin niya ang lahat ng masasama. Pagbalik niya, tiyak, lahat ng masasama ay lilipulin ng Diyos. Ayan mga kapatid, kaibigan. Pero ngayon, hindi pa siya umatol. Dahil naghintay siya kung sino ang lumapit sa kanya. Kung sino ang tumanggap sa kanya. Ayan ang hinihintay ng ating Panginoong Jesucristo, na tayo ay maligtas. Yan ang sinasabing hindi siya humatol. Dahil tagapagligtas siya nung unang pagpunta niya rito. Tagapagligtas siya noon. Pero ngayon, pagbalik niya, hindi na siya tagapagligtas. Lilipulin na niya lahat ng masama. Ayan mga kapatid, kaibigan, unawain nating mabuti ito. Dahil ang Diyos ay babalik. Babalik ang ating Panginoon para kukunin niya yung mga nananalig sa Kanya, yung mga tumanggap sa Kanya. Dadalhin niya doon sa Kanyang kaharian. Mga kapatid, kaibigan, hindi pa huli ang lahat. May pag-asa pa dahil hindi pa dumating ang pangalawang pagparito ng ating Panginoon. Iyan. Kapatid, kaibigan, hinihintay kayo ng Diyos na kayo ay kumilala sa Kanya at kayo'y manalig sa Kanya at kayo'y tumanggap sa Kanya. Mga kapatid, kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Naparito ang ating Panginoon para tayo ay iligtas. Para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, kaibigan, paniwalaan natin itong salita ng Diyos. Dahil itong salita ng Diyos ay buhay at ito ay katotohanan. Sinabi, manalig kay Kristo para hindi manatili sa dilim, para tayo ay sa liwanag. Sino ang liwanag? Si Kristo. Sino ang dilim? Ang kaaway ni Kristo. Ayan ang dilim. Mga kapatid, kaibigan, tiyakin natin ang ating kaligtasan. Ngayong umagang ito, kung hindi pa ninyo natitiyak ang inyong kaligtasan, tiyakin natin ngayong umagang ito. Sa anong paraan? Manalig kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ayan mga kapatid, kaibigan. Pag kayo ay nananalig at tumanggap kay Kristo, kayo ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Ayun lang mga kapatid, kaibigan, ang maliligtas, yung mga pangalan lamang nakasulat sa aklat ng buhay. Yan lang ang maliligtas. Ayun lang ang makapunta roon sa kaharian ng langit. Yun lang makapunta roon. Mga pangalan lamang ang nakasulat sa aklat ng buhay. Pero pag hindi nakasulat, tiyak, itatapon sa lawa ng apoy. Ayun ang pangalawang kamatayan. Ayun ang impyerno. Mga kapatid, kaibigan. Kaya tiyakin natin ang ating kaligtasan. Ngayong buhay pa tayo. Kaya ang kaligtasan, ngayong buhay pa tayo. Pangalawang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2. Ngayon ang araw ng kaligtasan.
tanggapin si Kristo bilang Panginoon natin kapagligtas. Magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo, at sumunod sa mga utos ng Diyos. Ayun ang katiyakan sa kaligtasan. Gumawa ng mabuti. Huwag na tayo gumawa ng masama. Yan ang gusto ng Diyos, mga kapatid kaibigan. Hanggang dito na lang tayo, mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo, ating Panginoong tagapagligtas. Ayun lang po. Maraming salamat. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong umaga nito. Basahan mo po, Panginoon, ang lahat ng mga nakakarinig nitong mensahe nito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming Panginoon tagapagligtas.